Manila Broadcasting Company. Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Gising-gising mga kanutrisyon, Miyerkules na naman ng hapon at makakasama niyo uli kami para sa panibagong linggo ng mga interesting na usapin on all things nutrition. Alas 3 na at isa lang ang ibig sabihin yan. Oras na para simulan ang paborito niyong programa tuwing Miyerkules ng hapon, ang One Nutrition, One Nation. Ako po ang inyong host, CJ Aguinaldo mula sa National Nutrition Council. Napapakinggan tayo sa 50 Nutri-Eskwela Community Radio Stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Kaya naman, saan man kayo naroroon, siguradong lagi kayong updated sa mga latest happenings tungkol sa nutrisyon. Mga kanutrisyon, importante na mabigyan ng sapat na nutrisyon si baby habang siya ay nasa sinapupunan pa lang ng kanyang mommy. Kaya napakahalaga para sa mga buntis hanggang sa maipanganak na ang kanilang baby na makatanggap ng sapat na kaalaman at tulong upang masigurong healthy ang mga bata at maiwasan ang malnutrisyon. Samahan niyo kami mamaya sa technical segment kasama ang ating guest upang malaman kung bakit mahalaga na isulong ang first 1,000 days ng isang batang Pilipino. Ano nga ba ang layunin at proyekto ng kanilang coalition para makatulong sa pagbaba ng stunting sa ating bansa? Tutukan naman natin ang mga programang pangnutrisyon na isinasagawa ng iba't ibang organisasyon at ahensya ng pamahalaan sa Nutrition Update segment. At gagabayan naman tayo sa mga tamang habit nating dapat nating isabuhay. Mamaya yan sa Nutrition Habit for Life segment. At para sa ating mga tagapakinig na mahilig magluto at kumain, di pwedeng makaligtaan ng patok at masasarap na recipe ng nag-iisang recipe princess Raquel Cordero. May mga katanungan pang nutrition bang bumabagabag sa inyo sa tuwina? Huwag nang mag-alala dahil aming sasagutin yan sa Tanong Mo, Sagot Ko segment. Mag-comment lang sa Facebook page ng One Nutrition, One Nation radio program at ng inyong mga Nutri-Eskwela radio stations at bibigyan linaw namin ang inyong mga katanungan. Stay updated sa mga bagong kaalaman at huwag pahuhuli dito lang sa One Nutrition, One Nation. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Sa 12.7 million nutritionally assessed natin ang mga sa yan noong 2019, tinatayang nasa 13.2% or 1.7 million ay wasted o mababa ang timbang para sa kanilang height batay sa kanilang body mass index at 21.5% ay mga stunted o mababa naman ang height para sa kanilang edad. 4.46 naman sa mga ito ay mga obese o overweight. Lumalabas na 82.32% naman sa kanila ay may normal na BMI. Ang mga datos na ito ay batay sa DepEd Enhanced Basic Education Information System of 2019. Opo, kabilang sa mga programa ng pagawaran ng edukasyon para pangalagaan ng nutrition ay ng mga mag-aaral ay ang school-based feeding program. Ito ay mandated by the Republic Act No. 11237 o ang tinatawag na masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Ang programang ito ay isinasagawa sa 17 regions, 227 schools division offices at mahigit sa 34,000 schools nationwide. Ang school-based feeding program ay nagbibigay ng hot meals at nutritious food products at milk sa mga undernourished kinder to grade 6 na mga mag-aaral. Ang feeding period ng programang ito ay 120 days. Ito ay tinuturing na sapat upang magkaroon ng significant impact sa nutritional status ng mga mag-aaral. Nang magkaroon ng pandemya, nagkaroon ng ilang mga adjustments sa school-based feeding program tulad sa bilang ng
feeding days. Ito ay naging 60 days na lang. Nakasaad din ito doon sa DepEd Order number 31 Series of 2020. Ang mga pagkain binibigay sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng programang ito ay sumasagot sa 1/3 ng kanilang recommended intakes batay sa Philippine Dietary Reference Intakes. Ang DepEd ay mayroon ding gulayan sa paaralan program na naging strategy para mabawasan ang pagkagutom at kahirapan. Isa ring layunin nito na turuan ang mga mag-aaral na magtanim ng gulay para sa food security at tinukin ang mga mag-aaral na kumain ng gulay. Ang mga nutrition key concepts naman ay itinuturo sa iba't ibang subjects at sinasabayan ito ng support sa mga local at international advocacies and celebrations na may involve ang ating communities. Sa akibat ang International Institute for Rural Reconstruction at ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute, patuloy din ang implementasyon ng Integrated School Nutrition Model or ISNM. Ang ISNM ay naglalayong patatagin ang ugnayan ng school-based feeding program, gulayan sa paaralan program at nutrition education upang masolusyonan ang malnutrisyon sa ating mga mag-aaral. Ito ay sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga bata at kanilang magulang tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng nutrisyon at mga magagandang benepisyo ng pagtatanim sa paaralan maging sa tahanan. Yun po. Para tuluyang masolusyonan ang malnutrition ng mga mag-aaral, dapat natin unang palakasin at i-institutionalize ang integrated school nutrition model sa lahat ng paaralan. Pangalawa, intensify din at lawakan natin ang coverage ng gulayan sa paaralan program. Matlo, dagdagan pa ang funding ng school-based feeding program at mag-invest sa agriculture, food processing at local dairy industry. Dagdagan din natin ang mga capacity building activities ng mga farmers at cooperatives. Pang-apat, palakasin ang partnership sa mga LGUs at stakeholders at pang-lima, magkaroon ng periodic reporting, monitoring and evaluation. Po, ang pamilya ay ang pundasyon ng maganda at healthy behavior ng mga bata. Alam natin yan. So, sa bahay pa lang, nararapat na may suporta at kaalaman ng parents at caregivers, pagpili ng tama, ikas, at masustansyang pagkain para sa mga bata. Dapat silang mag-isa sa mga health talks, symposium at seminars na kapilang sa mga activities ng PTA or Parents Teachers Association sa mga paaralan para mas umunlad pa ang kanilang kaalaman sa nutrition and health. Alamin natin mamaya sa technical segment kung ano nga bang epekto ng matatamis na pagkain sa ating katawan at kalusugan. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kayo pa rin ay nakikinig sa One Nutrition, One Nation. Napapakinggan sa 50 Nutri-Eskwela Community Radio Stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Ang ating nutrition habit for life ngayong linggo ay magtanim ng iba't ibang gulay sa backyard o containers. Sa panahon natin ngayon kung saan nagtataas ang presyo ng mga bilihin, malaking tulong ang pagkakaroon ng instant access sa mura at nutritious foods. Isa sa best sources ng samut-saring vitamins at minerals na mahalaga para sa malusog ng katawan ay ang mga gulay. Kaya naman, ini-encourage ang lahat na kumain ito at isama palagi bilang parte ng ating daily meals. Kaya lang, karamihan sa atin, lalo ng mga nakatira sa remote areas o malayo sa kabisnan, ay kailangan pang sumakay ng tricycle, padyak o jeep para lang makabili ng mga gulay at iba pang nutritious food items sa pamilihan.
Isang paraan para magkaroon ng sapat na supply ng gulay sa pang-araw-araw ay ang pagtatanim ng iba't ibang uri nito sa inyong bahay. Pwede itong gawin sa inyong bakuran o kaya naman ay recycle ang mga lumang galon ng tubig, sako at plastic containers para maging paso sa inyong vegetable garden. Ang mga halimbawa ng gulay na pwede ninyong subukang itanim ay ang mga tinatawag nating plant and forget at die-hard type of plants, gaya ng malunggay, alugbati, talbos ng kamote, upland kangkong, pechay o mustasa. Sa pamamagitan naman ng vegetable gardening, libre nang makaka-harvest ng gulay na pwedeng isahog at ulamin ng buong pamilya na hindi na kinakailangan pang mahirapang bumiyahe o gumastos para bumili sa pamilihan. At yan ang ating nutrition habit for the week. Diyan lamang kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ano ang pangatlong kumainment, Mang Moy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 serving o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Madlay natutuwa pagdating ng Nutriswela, kagabay sa solusyon ng gutom at malnutrisyon. Tayo na, pakinggan natin. Nutriswela, Nutriswela, komunidad nagsama-sama. Nutriswela, Nutriswela, munting tinig, ngayon naririnig. Hanggang tawi-tawi, bukang bibig, Nutriskwela. Balita o drama, musika at kultura, ito'y usap-usapan, serbisyong hatid sa ating bayan, pag-unlad ng kabuhayan. Nutriskwela, Nutriskwela, komunidad nagsama-sama. Nutriskwela, Nutriskwela, munting tinig, ngayon naririnig. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, bukang bibig, Nutriskwela. Sa Nutriskwela, buhay ay masaya. Narito na tayo sa Kumainment number 8, Mang Moy. Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nation. Narito na ang bida ng ating episode ngayong hapon, ang technical segment kung saan hihimay-himayin natin ang iba't ibang usapin ukol sa wastong kalusugan at nutrisyon. Mga kanutrisyon, ang daming advokasya at promotion ngayon tungkol sa kahalagahan ng wastong nutrisyon sa mga chikiting at pati na rin sa mga buntis. Pero bakit kailangan itong isulong? Ano nga ba ang kahalagahan ng pag-aalaga sa first 1,000 days ni baby? May paraan ba para magkaroon ng malawakang implementasyon ng mga programang may kaugnayan sa first 1,000 days ng isang bata sa ating bansa? Upang sagutin ang ating mga katanungan, makakasama natin ngayong hapon si former Senator Attorney Joey Lina, Overall Project Chair ng Children's First 1,000 Days Coalition. Magandang hapon po, Attorney Joey Lina, at welcome sa One Nutrition, One Nation. Magandang umaga sa iyo, Jovi, at sama rin si Jos. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng palatuntunan ito. Ayan, magandang hapon po, Attorney Joey Lina. Again, congratulations po. Naganap po na summit. Napaka matagumpay ang pagtitipon dito sa Manila Hotel na itinaguyod ng Children's First 1,000 Days Coalition. Ito ay coalition ng iba't ibang non-governmental organizations
na nakikipag-ugnayan sa ating pamahalaan upang mabigyan ng kalutasan ang malnutrition sa ating mga ina at sanggol sa unang 1,000 araw ng pagkabuhay ng isang tao, the first 1,000 days of life. Na sangayon sa mga nag-aral, mga neuroscientists, mga medical practitioners kasama ng mga pediatricians, ay very critical yung first 1,000 days sa paglago o pag-unlad ng utak ng isang tao. Na kapag malnourished or hindi tama at wasto, hindi sapat ang nutrisyon na tatanggap ng ina at saka ng sanggol during the first 1,000 days, ay apektado na ang paglaki at ang pag-iisip ng isang sanggol. Halos 90% na ng utak ng isang sanggol na develop na during the first 1,000 days. Kaya pagka malnourished ang isang bata in that period, 1,000 days, ang utak ay hindi na ganap na nabubuo at ang magiging resulta nito ay magiging stunted or bansot yung tao at saka mabagal na ang takbo ng isip or hindi na gaano magiging matalino. Dahil nga dyan sa kaalamang yan, na mga pantas, mga siyentipiko na nagsasabi, at yan ang concern din ng first 1,000 days law, may batas na tayo, na talagang paigtingin ang pagbibigay ng tama, wasto at sapat na pagkain na may tamang nutrisyon sa ating mga sanggol in the first 1,000 days of life. So, napakasaya nung naging summit na unawaan ng mga dumalo. Mga 727 ang mga dumalo. 747 ang dumalo sa kabila ng malakas na nagbabantang bagyo noong May 27. 223 organizations and institutions ang umattend ang summit at mga speakers ay talaga namang napakahuhusay, kasama na ang ating Joby ang public information head, education head ng National Nutrition Council, kasama si Chief Justice Ray Puno, si dating NEDA Secretary Shell Habito, si Dr. Hebron Ortiz, yun yung neuroscientist, pinaliwanag kung paano ano nangyayari sa utak ng sanggol in the first 1,000 days, lalo na sa first trimester, second trimester, third trimester ng pagbubuntis, at kapag iniluwal na sa sinapupunan, ano nangyayari sa brain at ano ang impact ng malnutrition sa brain development ng isang tao. So, masayang-masaya ang nangyaring summit. Nandun si Secretary Benhar Abalos, nabanggit ko na si Shell Habito, dating NEDA Secretary, ang ating pong mga congressman ay nandun din, si Senator Hontiveros, saka si Senator Bongo, Dr. Goles ng House, at saka si Anastasia Ko ng House of Representatives, and mga representatives from UNICEF, nagsalita din, ng World Bank, Philippine Medical Association, Chamber of Commerce and Industry President, yung Management Association of the Philippines, the Philippine League of Government Midwives and Private and Midwives. Napakaganda nung naging presentation at lahat nagsasabi, naku, naunawaan namin itong problemang ito na napaka-bigat at dapat masolusyonan ng gobyerno at saka ng mga non-governmental organizations.
Ayan, congratulations po Attorney Joey Lina for a successful summit. Ang daming attendees and ang napakagagaling ng mga resource speakers po ng summit. But first, Attorney Joey Lina, may I ask po kung bakit ito naisipang buuin po yung Children's First 1,000 Days Coalition? Saan po yung pinaka working idea? Saan po nagmula, nanggaling? Well, may mga individual belonging to various non-governmental organizations as early as 2019 ay nagkita-kita, nagtipon-tipon. I invited all of them to a meeting, and we are all agreed together with the Save Our Children, World Vision, Kiwanis, Rotary, Lions, Knights of Columbus, Knights of Rizal, the Businessman's Group, Brotherhood of Christian Businessmen of the Philippines. At noon pa lang, 2019, before the pandemic, nagkita-kita na kami sapagkat we are on the same page na yung educational system medyo apektado ng maraming bagay, lack of teachers, lack of classrooms, technology is lacking. Pero ang hindi na pag-uusapan ay yung kalidad ng mga estudyante o mag-aaral na pumapasok sa eskwelahan na talagang handicap na sila. Handicap na because we realize based on our readings from materials from National Nutrition Council and from the law that was passed by Congress in 2018, the first 1,000 days of law, na malaki ang epekto nga nitong malnutrition during the first 1,000 days of life on the human brain of a person. So, nagkasundo kami na tutulong sa gobyerno upang masolusyonan at sa loob ng isang dekada ay mapababa natin ang kahindik-hindik na statistika na maraming namamatay na bata due to severe malnutrition, 95 child deaths every day. Yan hindi nagugulat yung iba kasi parang hindi nila nakikita. Asan ba yung mga namamatay na yan? 95. Pero sa provincial number of provinces lang natin, 82 na. Kung isang probinsya may namamatay na sanggol, hindi mo malaman, hindi mo maramdaman. Hindi lang probinsya, we have about 145 cities. Talagang yung 95, mas grabe yan sa pandemic. If you cumulate the deaths, child deaths every day, in the last 3 decades, napakaraming bata yang namatay na kawawa naman na dapat ay nabuhay sila at nagkaroon ng kahulugan ng buhay nila, nakapag-contribute din sila sa development ng ating country. So simula noong 2019 ay na ipinagpatuloy nitong matapos na yung pandemic halos, although there were still having cases of COVID-19, tinuloy-tuloy namin starting end of 2022 ay nagkita-kita na kami. Nagkita-kita na uli. Na-resume yung aming effort na yon at napagkasunduan magkaroon na nga ng National Summit. Inuulit ko, yung National Summit ay ang objective noon ay talagang lumiwanag ng husto sa isipan ng bawat isa kung ano itong 1,000 days of life and what is the nutrition's role in the first 1,000 days of life. So dapat ginawa na ito ng March, so balit yung ibang speakers hindi magkatugma-tugma ang schedule. Finally, we decided to hold it last May 27. At kaninang umaga, nag-evaluate kami ng summit at saka pinag-usapan kung ano pa yung susunod na gagawin sa mga darating na buwan at taon. Pero nagkasundo during the summit na we will help government and we hope that in the next 10 years, 2023 to 2033, ay mabawasan na natin ng malaki ang malnutrisyon dito sa ating bansa. Because ang stunting, we're one of the topmost countries, number 5 in East Asia and Pacific region as far as stunting or yung hindi na paglaki ng mga tao. At tungkol naman sa wasting, mataas din tayo. At sa intelligence, ay may mga survey na nagsasabi ng mga Pilipino ay
mababa in terms of IQ in Southeast Asia. Na ito nakakasulasok ng damdamin, bika nga sa Tagalog, talagang nakakapagpuyos ng damdamin itong marinig na ito. Although the best and the brightest Filipinos, they can compete with the best and the brightest in the world. Sabihin na natin, but yung average Filipino, pagka yun ang pinag-uusapan, ay mababa tayo in terms of height compared to other peoples in Southeast Asia, and in terms of accomplishment in the educational system, ay poor ang performance ng mga Pilipino, which can be traced to malnutrition during their early life. So, tuloy-tuloy na ito. Target ng Children's First 1,000 Days Coalition, lahat ng organisasyon ay bababa sa mga barangay, will adopt barangays, together with the local government, with the barangay government, mag-adopt ng or mag-implement ng nutrition intervention program during the first 1,000 days, gathering all the mothers and women of reproductive age, initially mga seminar, kung mabuntis na, ay magkakaroon sila ng enlistment sa isang 1,000 days program. So tama yung pagkain, sapat, wasto, at yung ina, ganun din, para sa ganun, yung sanggol na nabubuhay sa sinapupunan ay nakakatanggap din ng tamang mga nutrients through the mother. At pagka pinanganak, siyempre breastfeeding and other intervention, including mandatory vaccinations to prevent infection, so that we will have a new Filipino human race, a new Filipino human race in the next 10 years. Ano ito? Matalino, malakas, at matangkad. 3 M. Matalino, malakas, at matangkad. Ayan, attorney. Brighter, stronger, and taller. Yun ang mantra, motto nitong coalition. Ayan, nabanggit na po ni Attorney Joey Lina kung ano ba yung mga, sino-sinong civil society organizations ba ang bumubuo sa First 1,000 Days Coalition, and nabanggit na rin po niya kung ano bang role ng coalition and sino ba yung mga target nitong First 1,000 Days Coalition. Attorney, baka lang may mga tagapakinig tayo na mga parte din or membro din ng mga civil society organizations po na ito, no? Let me ask lang po, ano po yung mga specific na mga activities po na binabalak po ninyo o nakahatag sa inyong plano dito po sa inyong coalition matapos po yung nangyaring summit? Baka lang po may mga interested participants and other development partners na gusto pong tumulong din po sa inyong mga susunod na activities o hakbangin. Well, unang-una, yung educational campaign. Malawakang kampanya sa media, tri-media, kasama na yung social media, upang sa ganon sa mga makahulugang artikulo o mga television programs, radio programs, ay may parating natin sa lahat ng mga Pilipino, lalo na yung mga ina at ama, na seryosohin itong issue ng nutrition, sapagkat kung gusto nila maging matalino, malakas, matangkad ang kanilang mga anak, na gusto naman nila ay tama ang wasto, sapat na nutrition ang dapat na matanggap ng ina at saka ng sanggol. Hindi lang isang araw na campaign, kundi talagang sustained on a weekly basis, talagang maging top of mind ng bawat Pilipino itong issue ng nutrition. So pagka dito nagsisimula ang maraming problema. Pagka malnourished, masasaktin din paglaki. Sabi nga ng dentista ay mahina ang dental health care is an issue pagka malnourished ang isang nagsimulang malnourished sa pagkabata. So there has to be a continuing campaign in the schools, in the companies, in the churches, in business organizations, all across the country, from Batanes to Tawi-Tawi. Talagang kampanya yan. Tulong-tulong po talaga, no, attorney? Kasama yung mga local government. So yung educational campaign, that's an important pillar of the strategy of the coalition. Number 2, itong operations talaga. Operations. Lahat ng business organizations
lahat ng mga non-governmental organizations, whether civil society, socio-civic organizations, ay bababa. After orienting their own members, ay mag-a-adapt sila ng kanilang mga barangay at tinatarget na yung mga barangay na talagang may malaking problema sa malnutrition. So lahat ng Rotary, Lions, Kiwanis, Eagles, Save Our Children, Lions, Knights of Columbus, Knights of Rizal, PMA, BNI, itong ating mga kasama nga yung Mowel Fund at mga partner institutions ay mag-adapt na sila ng mga barangay at imo-monitor. There's a system of monitoring, ilang ilang sanggol, ang minomonitor, wineweigh, tama ba ang timbang, hanggang sa second birthday. Yun ang operational side, talagang direct intervention. Yung isang magagawa din ay yung ways and means. Kinakailangan kasi mga programa ay mga ngangailangan ng pondo na panggasto. So, there's a Ways and Means Committee that will be created, tapping foundations, and even the organizations can raise funds together para sa ganun yung gagawin ng mga NGOs together with the government ay maliwanag kung ano yung maiko-contribute ng NGOs halimbawa sa barangay. Magkakaroon ng local ng barangay Nutrition Action Plan, first 1,000 days, tulong-tulong ang NGO with the barangay. So gagawa ng fact sheet, ano ba talaga yung problema nationally at saka yung sa lokal. Magkakaroon ng fact sheet, situationer sa barangay. And then kung ano yung gagawin first trimester or before pregnancy, during pregnancy, first 3 months, second 3 months, third 3 months after birth, ano talaga eksakto ang gagawin under the Nutrition Action Plan ng barangay. At tulong-tulong dito yung NGO at saka yung barangay. So, tatlo ang pillars ng strategy, the educational campaign, the direct intervention campaign per barangay, at saka yung Ways and Means Committee. Sa direct intervention ay may mga other program, yung IT para ma-monitor, may reporting system to a central portal, or malaman natin ilang barangay na yung covered, ilang mother and child, and kung ano yung status during the first 1,000 days of life. So buong-buo na yung overall strategy. Magkakaroon ng training of champions ang bawat organisasyon, business or non-governmental organization, magkakaroon sila ng champion or focal person para sa ganun magte-training sila at sila ang magkakaskade sa kanilang organisasyon nitong issue ng nutrition at saka sila ang champion on how their organization can go to the barangay to work with the local government unit. Ayan, attorney. So, let me reiterate lamang po yung tatlong pillars. So, yung mga hakbangin po ng Children's First 1,000 Days Coalition, yung may educational campaign, direct intervention, and also the Ways and Means po, attorney, tama po. And also, magkakaroon din po kayo ng mga champion na kung saan sila yung magte-training, tama po ba? Or mag-i-influensya dun sa mismong chosen barangay po nila. Oo, magte-training sila para hasang-hasa o sanay sila. Pagbaba sa barangay, alam na po nila gagawin. Hindi na sila mangangapa at makikipag-coordinate sila sa barangay sa espiritu ng pagtulong sa barangay. Ang isang mahalagang desisyon kaninang umaga, sa dami nga ng organisasyon na nagtutulong-tulungan, may kanya-kanyang initiative, ay yung coalition will be transformed into a crusade for crusade against malnutrition and stunting, parenthesis 1,000 days of life, no? So i-classify yung mga organization into sector like business sector, professional sector, women's sector, faith-based organizations, indigenous people, urban poor, i-classify into various subsectors ito at magpo-form na lang ng isang overall crusade
krusada na ito, it's a crusade, at magkakaroon ng isang coordinating body with a secretariat para sa ganon ay malaman ang collaboration na nangyayari para mas effective at ma-achieve yung dream or a vision of a new race, new Filipino human race in the next 10 years. So maliwanag na yung direksyon. Ang kailangan lang gawin ay mga konkretong hakbang upang sa ganon yung ating pangarap or yung ating goal, yung vision, yung ating tinatanaw ay ating makamtan sa loob ng isang dekada. Ayun, magiging krusada na pala ang first Children's First 1,000 Days Coalition. Magkakaroon ng iba't ibang sanga under one umbrella, no, attorney, tapos individualized approach per branch nito. Halimbawa, using the best practice na i-adapt ng lahat para effective yung pagkilos. Hindi yung kanya-kanyang kanta. Kundi isang kanta, isang tunog. Ang ibig sabihin ay paglusob sa giyerang ito ay epektibo ang lahat sapagkat napag-isipan yung mga hakbang na gagawin. Opo, Attorney, since nabanggit po natin kanina yung mga local barangays, Attorney, baka po may mensahe kayo para mahikayat pa po yung ibang civic organization and local barangays na makiisa po sa ating advocacy and implementation ng mga programa ukol sa First 1,000 Days of Life Strategy. Sa lahat po ng mga non-governmental organizations, pagka sinabi nating non-governmental organizations, yung pong hindi gobyerno, kundi working not in government. So there can be what you call civil society and socio-civic groups like Kiwanis, Rotary, Lions, Eagles, JCs, nandun din ang JCs during the summit. At sila ay founding member nitong coalition na ngayon magiging crusade. Inaanyayahan po namin lahat na makisa dito sa krusadang ito sapagkat kung hindi natin masolusyonan ito, ang kinabukasan ng ating bayan magiging hindi maganda. It will be dark and gloomy. Our people will not be bright, will not be strong, will not be tall. Yun po ang consequence ng malnutrition in the first 1,000 days of life. So makiisa po kayo at sama-sama tayo for the good of everyone. Maliwanag naman po ang mensahe. Kung ikaw individual, take care of your family, educate your family, impress upon them the importance of proper nutrition in the first 1,000 days and beyond. Kaya lang very critical yung first 1,000 days because that's a formative time of the human brain. And then makinig po kayo, look at the social media kung anong mga gagawin. Baka gusto niyo sumama dito sa training, padala kayo ng champion ninyo. Magkakaroon lang ng commitment na talagang after the training, you'll adopt a certain program that within your organization, you'll educate your members and then reach out to the rest of the community. Sa mga barangay chairman po, mga mayor, mga governor, ay magkakaroon po ng memorandum of agreement and we will do it with the DILG first and with all the leagues of local governments para malawakan po ang pagkakaunawaan at maintindihan kung saan nanggagaling itong krusadang ito. So sali po tayong lahat dito. Mga barangay chairman, napakalaki ang role ng barangay chairman with their barangay nutrition scholars, barangay health workers, with their barangay nutrition action committee. So ito po isang bagay na hindi natin dapat isang tabi. Napakahalaga po nito sapagkat buhay ng sanggol at kinabukasan ng bayan ang nakasalalay dito sa krusadang ito.
Ayan, attorney, baka po may Facebook page kayo or paano po kayo makokontak regarding po, halimbawa may mga interesado maging champion po na matrain sila. How can they reach you po? Facebook po, yung Children First 1,000 Days of Life, ma-access nyo na po. Yung mga announcements ay nandun, kung ano yung mga pwedeng gawin. At nandun din po kung paano nyo makokontak ang Children's First 1,000 Days of Life Coalition at this point. Pero para sa ganun ay makumandong na sa isang payong ang lahat at hindi watak-watak. Magsama-sama na po sa isang krusada. At bawat organisasyon, taglay nila yung kanilang pangalan, pero i-relate dun sa crusade against malnutrition and stunting First 1,000 Days of Life. Ayan, mga kanutrisyon, sa mga interesado, attorney, tama, may Facebook page po sila, ang Children's First 1,000 Days Coalition. Ayan, i-like nyo po sila at i-follow para sa kanilang mga programa and other activities. Ayan, mga kanutrisyon, gaya nga ng nabanggit ni Attorney Nina, importante na mabigyan ng sapat na nutrisyon, lalo na sa first 1,000 days si baby. Maraming salamat po, Attorney Joey Nina, sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong kaalaman tungkol po sa Children's First 1,000 Days Coalition. Maraming salamat sa iyo, Jovi, at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng programang ito. God bless you and to God be the glory. Ayan, thank you so much and ingat po kayo lagi, Attorney Lina. Thank you. Diyan lamang kayo dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Hindi lang masustansya, budget-friendly din ang recipes na aming inihanda para sa inyo. Basta masarap, healthy at affordable recipes ang hanap nyo, sagot na yan ang nag-iisang recipe Princess Raquel Cordero. Ano ang recipe na inihanda mo para sa amin ngayong hapon, Recipe Princess Rocky? Mga kanutrisyon, ihanda ng panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap ang recipe na dala ko para sa inyo. For today's episode, magluluto tayo ng fish fillet and potato soup. Nakakagutom, di ba? But wait, bago tayo magsimula, huwag kakalimutan ang ating food safety reminders upang masigurado na hindi lang masustansya, safe din ang pagkain na ating ihahanda. Laging tandaan, maghugas ng kamay nang hindi bababa sa 20 segundo gamit ng sabon at malinis at tubig bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto. At ikatlo, linising mabuti ang mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. Ngayon na ready na ang lahat? Let's start cooking! Ang mga sangkap na kakailanganin para sa fish fillet ay kalahating tasa ng harina, 1 kutsarang iodized salt, 1/8 kutsaritang paminta, 20 pirasong galunggong, deboned at fillet, 3 pirasong itlog, binati, 2 tasa ng breadcrumbs, 2 tasa ng mantika, 3/4 tasa ng ketchup, at kalahating tasa ng mayonnaise. Para naman sa potato soup, 4 na tasa ng tubig, 4 na tasa ng patatas, hiniwa, 1/4 tasa ng mantika, 2 kutsarang bawang, hiniwa ng maliit, 1/4 tasa ng sibuyas, hiniwa ng maliit, 1 pack ng all-purpose cream, 1 kutsaritang iodized salt, 1/8 kutsaritang paminta, at 4 na tasang talbos ng kamote. Para sa paraan ng pagluluto ng fish fillet, sa isang bowl, pagsamahin ng harina, iodized salt at paminta. Haluin itong mabuti. Ilagay ang fish fillet sa flour mixture at siguraduhing makot ito. Ilubog ang isda sa binating itlog at i-coat ng breadcrumbs. Sa isang kawali, initin ng mantika at iprito ang isda sa loob ng 4 na minuto o hanggang sa maging golden brown ito. Matapos iprito, strain ito o ilagay sa platong may paper towels para ma-drain ang sobrang mantika. Sa isang mangkok, pagsamahin ng ketchup at mayonnaise at haluing maigi. Para sa paraan ng pagluluto ng potato soup, sa isang kaldero, ilagay ang tubig at patatas. Takpan ito at pakuluan sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos ay alisin ang patatas at i-mash. Itabi ang pinakuluang tubig. Sa isang kawali, initin ng mantika. Igisa ang bawang, sibuyas at mashed potato.
Lagyan ito ng tubig mula sa pinakuluang patatas at takpan at pakuluan muli ng 3 minuto. Iligay ang cream, iodized salt at paminta at pakuluan sa loob ng 3 minuto. Ilagay ang talbos ng kamote at pakuluan muli ng 1 pang minuto. At ready nang iserve ang fish fillet and potato soup. Hango ito sa 2020 menu guide calendar ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Ang recipe na ito ay makakagawa ng 10 servings sa loob lamang ng 1 oras at 50 minuto. At yan ang aking recipe for the week, Miss CJ. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mang Moy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang kampiyon ng 10 Kumain-ments, Mang Moy! Kumain-ment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... Alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy? Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Kumain-ment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. We're back dito sa One Nutrition, One Nation. Marami ka bang tanong ukol sa pagkain at wastong nutrisyon? Isa ka rin ba sa mga nahihirapan na maka-achieve ng nutrition goals? Huwag mag-alala mga kanutrisyon. Basta pagdating sa pagkain, kalusugan at nutrisyon, bibigyang kasagutan namin yan sa ating segment ngayon. Ang tanong na sasagutin natin ay... First time mom po ako and kakaunti lang po ang lumalabas na gatas sa akin. Pwede ko po bang bigyan ng ang aking baby? Yan ang katanungan ng ating mami. Maraming salamat po sa tanong mo, mami. Ang pagbibigay ng sa isang sanggol ay hindi recommended na practice. Ito ay isang gawain na umiral dahil sa misconception at naipasa-pasa mula sa ating mga lolo't lola. Para lumakas ang breast milk production ng isang nagpapasusong ina, kailangan ay breastfeeding on demand ni baby. Ibig sabihin, kung panay-panay na nauubos ni baby ang gatas ni mami sa isang breastfeeding session, gagawa uli ng breast milk ang katawan ni mami. Humihina ang breast milk production ni mami kapag napapalitan ng formula milk o ang pinapainom kay baby. Nakakatulong din ang sapat na pagkain ng lactating mothers kasabay ng pag-inom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Maaari ka ring bumisita sa pinakamalapit na health center o magtanong sa mga breastfeeding support groups sa inyong lugar para mabigyan ng karagdagang gabay kung ano-ano ang pwedeng gawin para ma-stimulate ang inyong breast milk production. Para sa iba pang katanungan, mag-comment lamang sa One Nutrition, One Nation radio program, Facebook page o sa Facebook page ng inyong mga Nutri-Eskwela stations at sisikapin po namin na masagot ang inyong mga tanong dahil ang tanong nyo, sagot namin dito lang yan sa One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Kumain-ment number 8. Mang Moy? Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanay na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH.
Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it. Lucky One, oh, 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 yan tamang paraan. Lucky One, tamang solusyon. Don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it. Lucky One, oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1,000. Lucky 1,000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki. Go grow food na handa mo. First 1,000 days, importante. Healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby. Makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon. Yan ang tamang solusyon. I like it. Lucky One, oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon. Yan ang tamang solusyon. I like it. Lucky One, oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One, oh, 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 yan ang tamang paraan. Tumingin dumungaw sa mundo, anuman ang nais makakamit mo. Kakaiba ang iyong lakas, tiyaga at talino. Kayang-kaya mo, bilib ako sa'yo. Inuod ka sa nutrisyon at alaga ko. Inalaga ang wasto ng pagmamahal ko. Alam kong malayo ang iyong mararating. Ang durugo iyong palaganapin. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Nutrisyon ng unang hakbang at daan sa magandang kinabukasan. Gamitin mo ang kakaiba mong yaman na nasa iyo, ipagpatuloy mo. Kumain ng tama at alalahanin.
pakinggan natin. At isang oras na naman ang talakayan ukol sa tamang pagkain at wastong nutrisyon ang natapos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay marami po kayong napulot na practical tips kung paanong mas mapapangalagaan ang inyong kalusugan at ng inyong pamilya. Nais naming magpasalamat sa mga nakasama po natin ngayong hapon. Maraming salamat kay Attorney Cheryl G. Carbonell, ang Assistant Director for Consumer Protection and Advocacy Bureau ng Department of Trade and Industry para sa ibinahagi niyang latest updates tungkol sa Diskwento Caravan. Pinasasalamatan din namin po si former Attorney Senator Joey Dina para sa pagbibigay ng kaalaman tungkol sa Children's First 1,000 Days Coalition. Maraming salamat of course sa ating Recipe Princess Raquel Cordero at sa production staff Joshua De Vera at Pamela Dayan Yanga. Huwag magpahuli sa mga latest news and updates ukol sa tamang nutrisyon. I-like na ang One Nutrition, One Nation Radio Program Facebook page at ang National Nutrition Council official Facebook page. Isama niyo na rin sa mga laging susubaybayan ang First 1,000 Days PH Facebook page para lagi kayong updated sa mga gawain at programa ng National Nutrition Council. Hanggang sa muli, ito po si CJ Aguinaldo na tuwina ay nagpapaalalang sundin ng 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Sama-sama tayong magtulungan para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Maglay natutuwa pagdating ng Nutriswela, kagabay sa solusyon ng gutom at malnutrisyon. Tayo na, pakinggan natin. Nutriswela, Nutriswela, komunidad nagsama-sama. Nutriswela, Nutriswela, munting tinig, ngayon'y naririnig. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, bukang bibig, Nutriswela. Balita o drama, musika at kultura, ito'y usap-usapan, serbisyong hatid sa ating bayan, pagmulan ng kabuhayan. Nutriswela, Nutriswela, komunidad nagsama-sama. Nutriswela, Nutriswela, munting tinig, ngayon'y naririnig. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, bukang bibig, Nutriswela. Sa Nutriswela, buhay ay masaya. Radyo natin. Ladies and gentlemen, in a few seconds, we will be on a simultaneous nationwide satellite broadcast. Please stand by. Our radio station, Radio Natin.